Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nalalaman nating lahat ng pangunahin na katuruan sa relihiyon na ito ay ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At napakaraming mga aral, katotohanan niyan, 1/3 ng Quran ay naglalaman ng tungkol sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang pangangaral na ito ay pangunahin sa ating mga pangangaral, sa ating jamaah, at lalong-lalo na sa ating mga pamilya, insyaallah. Subalit, meron din isa pang paraan kung paanong ihinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kaisahan niya at ang iba pang mga pinaninindigan sa relihiyon na ito. At ito ay ang pagpapahayag niya tungkol sa mga diddan. Diddan, ibig sabihin, mga magkataliwas. Na ang pagkakataliwas nila ay higit na nagpapaunawa sa atin sa kahulugan ng isa't isa. Kaya nga, sa napakaraming mga aya sa Quran at mga hadith, hindi lamang ito tumatalakay sa tauhid. Ang mga ito ay tumatalakay din sa shirk, nang sa gayon ay mauunawaan natin ng higit pa ang tauhid, insyaallah. Katulad ng kung paano ang tao ay higit niyang nauunawaan ang init sa pamagitan ng pag-unawa sa kung ano ang lamig, na nauunawaan niya ang bigat sa pamagitan ng pagkakaunawa kung ano ang magaan. Ganito rin si Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamainam na tagapangaral. Sa ilang serya ng mga aya ay mayroong ganitong kahulugan si Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi magkatulad ng dalawang bagay na binabanggit niya. At pangunahin sa mga aya na ito ay ang paghahambing niya sa pagitan ng bulag at nakakakita. Sa isang serya ng mga aya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. Hindi magkatulad ang bulag at ang nakakakita. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ. Hindi magkatulad ang kadiliman, ang mga kadiliman at ang liwanag. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ. At hindi rin magkatulad ang lilim at ang kasagsagan ng init. Si Allah subhanahu wa ta'ala, ipinahayag niya ang mga aya na ito upang ipakita at ipagbigyang diin na hindi nga magkatulad ang nakakakita at ang bulag. At ang pangunahin dito syempre nakahulugan ng tinutukoy niya na nakakakita, yaong tao na nakakakita sa pamagitan ng liwanag ng kaalaman, sa pamagitan ng liwanag ng katotohanan, sa pamagitan ng liwanag ng pananampalataya. Na yaong bulag ay sila itong hindi nakakakita sa pamagitan naman ng mga ito. Dalawang bagay na ipinakita ni Allah subhanahu wa ta'ala na magkataliwas nga, katulad ng kung paano yung ipinakita na magkataliwas ang mga kadiliman at liwanag, at kung paano magkataliwas ang lilim at ang init. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa iba pang mga aya ay pinagbigyang diin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tungkol sa katotohanan na ito. Sa iba pang mga aya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنِ اتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinapasabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ko sinasabi sa inyo na nasa akin ang mga imbakan ni Allah, at hindi ko nalalaman ang mga nalilingid, at hindi ko rin sasabihin sa inyo na tunay na ako'y anghel. Ako'y sumusunod lamang sa ipinahayag sa akin. Sabihin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magkatulad ba ang bulag at ang nakakakita? Hindi ba kayo nag-iisip? Na dito, ipinababatid ni Allah na napakadaling unawain ang mga sinabi na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa sino man na tumatahak sa landas o liwanag ng katotohanan, insyaallah. Gayun din, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Mathalul fariqaini kal-a'ma wal basir, kal-a'ma wal asam
wal basiri was sami. Ang halimbawa daw ng dalawang grupo grupo ng mga mananampalataya at grupo ng mga hindi mananampalataya. Ang dalawang grupo na ito ay katulad ng kung paanong nagkakaiba ang dalawang grupo na ang isang grupo ay binubuo ng mga bulag at bingi. At ang isang grupo naman ay binubuo ng mga nakakakita at nakakarinig. Kaya muli, tanong ni Allah, hal yastawiyani mathala? Magkatulad ba sila sa halimbawa? Afala tadkurun, hindi ba kayo nakakaalala? Na sa parehong aya na binanggit natin kasama ang kanina, pareho itong nangungusap sa tao, sa kanyang talino, sa kanyang isip, na sino bang tao na mayroong bukas nga na pag-iisip at talino na ginagamit sa tama ay makakapagtanto na si Allah subhanahu wa ta'ala nga ay nagsasabi ng totoo. At gayon din, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Kul man rabbus samawati wal ard, kulillah. Sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila, sino ang Panginoon ng kalangitan at lupa? Sabihin ninyo, si Allah. O sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Allah. Ipasabi mo sa kanila na si Allah ang Panginoon ng kalangitan at lupa. Kul, afattakaddum min dunihi awliya'a wa la yamlikuna li anfusihim naf'a wa la darra? Tanungin mo sila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumukuha ba kayo ng iba pa liban kay Allah bilang kakampi na hindi naman nagtataglay ng anumang pakinabang o pinsala para sa kanilang mga sarili? Nang tinutukoy dito ni Allah subhanahu wa ta'ala ay wala naman talagang kakayanan ng anuman o alinman sa kanilang mga Diyos-Diyosan o mga ribulto dahil ang mga ito ay pawang kathang isip lamang nila. At muli tinatanong ni Allah, ipinapatanong ni Allah, Kul hal yastawil a'ma wal basir am hal yastawid dhulumatu wan nur. Sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magkapareho ba ang bulag at ang nakakakita o magkapareho ba ang kadiliman at ang liwanag? Napakainam ng mga pananalita ni Allah subhanahu wa ta'ala na mula rito ay makikita natin ng Quran ay matalino sa pagkakapahayag nito at hindi lamang ito aklat na katulad ng iba pang mga aklat na inakda lamang ng tao. Ang nangungusap dito ay ang Panginoon na pinaka-nakakakilala sa mga tao, ang Panginoon na lumikha, nagmamayari, nagbibiyaya at namamahala sa kanila. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marami pang iba't ibang mga aya na binabanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ganitong kahulugan. Na ang dalawang bagay ay hindi magkatulad. Nang sa gayon ay mabigyan niya ng diin na marapat na tatahakin ng tao sa kanyang buhay ang landas ng katotohanan at ang landas ng pananampalataya, insyaallah. Na siya ay maghahangad palagi nito sa bawat sandali ng kanyang buhay na hindi siya mawawaglit dito. Kaya nga, ang tao ay marapat na naghahangad ng gabay dahil ito ang pinakamainam na biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na siyang ang dahilan kung bakit sa kabuuan ng pinakamahalagang sura o kabanata sa Quran, iisa lamang ang hinihiling dito. Ang hinihiling dito ay ang gabay. Ihdinas siratal mustaqim. Si Allah subhanahu wa ta'ala sa iba pang mga aya, tinukoy niya ang iba't iba pang mga pagkakaiba sa dalawang bagay. Subalit bandang huli, ang nais niya nga rito ay patotohanan na isa lamang ang katotohanan at ito ay ang katotohanan ng kanyang kaisahan at katotohanan ng anumang pinaninindigan sa relihiyon na ito. Sa pang-aya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. Hindi magkatulad ang mga buhay at ang mga patay. إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Hindi magkatulad ang mga buhay at ang mga patay. Tunay na si Allah ang siyang magdudulot na makarinig ang sino mang naisin niya. Samantalang ikaw, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay hindi mo na madudulot na makakarinig pa ang mga nasa libingan. Na ito ay pagpapabatid ni Allah subhanahu wa ta'ala na
Ang pananampalataya at ang kufur, ang katulad nito ay ang pagkakaiba o ang pagkakaiba nila ay katulad ng pagkakaiba ng buhay at patay. At yung patay nga ay wala na siyang maririnig na anuman at wala na siyang may dudulot pa para sa kanyang sarili at sa iba. Kaya nga, marapat sa tao na habang buhay pa siya ay pagsumikapan niyang pananampalataya din, insyaallah. At gayon din, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iba pang mga aya na nababanggit dito ang mga diddan o mga bagay-bagay na magkakataliwas upang bigyang diin ng katotohanan. Sinabi niya, Kul la yastawil khabithu wat tayyibu walau a'jabaka kathratul khabith. Sabihin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi magkatulad ang masama at ang mabuti. Kahit pa namamangha ka o nagugulat ka o nagtataka sa pagdami ng kasamaan o kasiraan. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Kaya katakutan ninyo si Allah o mga taong may bukas na pag-iisip upang kayo nawa ay magtagumpay. Na dito ay direkta ng tinukoy ni Allah na ang mga bagay-bagay na ito na kanyang binabanggit na mga bagay na magkakataliwas ay kanyang ipinapahayag lalong-lalo na para sa mga taong may bukas na pag-iisip na tatanggap sa mga pangaral ng mga aya na ito, insyaallah. At syempre, sinabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala, afaman kana mu'minan kaman kana fasika? Ang mananampalataya ba ay katulad ba ng suwail o ng hindi mananampalataya? La yastawun. Hindi sila magkapareho. At panghuli na mababanggit natin sa mga aya na ito, dahil napakarami ng mga aya na ito upang mababanggit nating lahat sa isang khutba lamang, pinakamahalaga na rin marahil sa mga ito ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na dalawang bagay na magkaiba na nais niyang malaman natin mula sa dalawang bagay na ito ang katotohanan. Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Sabihin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magkapareho ba? Magkatulad ang mga nakakaalam at ang mga walang nalalaman. Na isang bagay na dito, dinugtungan ito ni Allah, innama yatadakkaru ulul albab. Nang makakaalala lamang dito ay ang mga tao, muli na sinabi ni Allah, mga tao na mayroong bukas na pag-iisip.